Kagalangin, sa ika-6 at kalahati ng gabing banal na misa na may liturhiya ngayong Lunes sa ika-6 na linggo sa karaniwang panahon. Tumayo po ang lahat at tayo'y makiisa sa Eucharistikong pagdiriwang na pamumunuan ng ating kura paroko, Reverendo Padre Douglas D. Badong. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinangangatawanan mong manahan sa mga may loobing tapat at maaasahan. Sa kagandahang loob mo kami naway makapamuhay bilang mga mapalad na maging iyong tahanan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang simula ng sulat ni Apostol Santiago. Mula kay Santiago, alipin ng Diyos at ng Panginoong Hesukristo, ipinaaabot ko ang aking pagbati sa mga hinirang ng Diyos, mga hinirang na nasa iba't ibang bansa. Mga kapatid, mag-alala kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang pagsubok, sapagkat alam ninyo na lalong magiging matatag ang inyong pananampalataya matapos ninyong pagtagumpayan ang mga pagsubok na iyan. At dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Ngunit kung kulang ng karunungan ang sinuman sa inyo, humingi siya sa Diyos at siya'y bibigyan, sapagkat ang Diyos ay saganang magbigay at di nanunumbat. Subalit ang humihingi dapat manalig at huwag mag-alinlangan, sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na itinataboy ng hangin kahit saan. Huwag umasang tatanggap ng anuman mula sa Panginoon ang taong pabago-bago ng isip at di alam kung ano ang talagang ibig.
Ikararangal ng dukhang kapatid ang pagkakataas sa kanya ng Diyos at ng mayamang kapatid ang pagkakababa sa kanya sapagkat ang kayamanan ay lilipas gaya ng bulaklak ng damo. Ang damoy natutuyo sa matinding sikat ng araw, nalalagas ang kanyang mga bulaklak at kumukupas ang kanyang ganda. Gayon din naman, ang mayaman ay mamamatay sa gitna ng kanyang mga kaabalahan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, ako'y kahabagan upang mabuhay kailanman. Poon, ako'y kahabagan upang mabuhay kailanman. Ang sariling dati-rati namumuhay ng baluktot, nang ako ay parusahan, salita mo ang sinunod. Poon, ako'y kahabagan upang mabuhay kailanman. Kay buti mo, Panginoon, kay ganda ng iyong loob. Sa akin ay ituro mo ang bigay mong mga utos. Poon, ako'y kahabagan upang mabuhay kailanman. Sa akin ay nakabuti ang parusang iyong dulot, pagkat aking naunawaang mahalaga ang iyong utos. Poon, ako'y kahabagan upang mabuhay kailanman. Higit pa sa ginto't pilak nitong buong sanlibutan, ang mabuting idudulot ng bigay mong kautusan. Poon, ako'y kahabagan upang mabuhay kailanman. Nababatid ko, O Poon, matuwid ang iyong batas. Kahit ako'y pagdusahin, nananatili kang tapat. Poon, ako'y kahabagan upang mabuhay kailanman. Aliwin mo sana ako niyang pag-ibig mong lubos, katulad ng binitiwang pangako sa iyong lingkod. Poon, ako'y kahabagan upang mabuhay kailanman. Magsitayo na po ang lahat. Ikaw, O Kristo, ang daan, ang katotohanan at buhay, patungo sa Amang mahal. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may dumating na mga Pariseyo at nakipagtalo kay Jesus at ibig nilang masilo siya, kaya hiningi nila na magpakita sa Jesus ng isang tanda mula sa langit. Napabuntong hininga ng malalim si Jesus at ang wika, "Bakit naghahanap ng tanda ang lahing ito? Sinasabi ko sa inyo, hindi sila pagpapakitaan ng anumang tanda." Iniwan niya sila at pagkasakay sa bangka ay tumawid sa ibayo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka naming Panginoong Hesukristo. Isang magandang gabi po sa inyong lahat.
Ngayon po ay Lunes ng ika-6 na linggo sa karaniwang panahon, 2 araw bago po tayo magpalit ng panahon o season bago tayo pumasok sa Kwaresma. So ngayon, mapagnilayan nawa natin kung bakit nga ba tayo ay hindi nagkakaroon ng kapanatagan, lalo na para magandang hamon kasi ito na mapagnilayan, lalo na para sa mga taga-simbahan, palasimba, mga naglilingkod sa simbahan. Kaya nga, ngayon din ay sinisimulan natin na marinig at pakinggan ang sulat ni Apostol Santiago sa unang pagbasa. Sa mga susunod na araw, ito yung ating mapapakinggan. At pinapaalala niya na maging masaya pa rin tayo sa kabila ng mga dinadanas na iba't ibang pagsubok sapagkat alam ninyo na lalong magiging matatag ang inyong pananampalataya. Sa karanasan natin, hindi naman laging masaya ang paglilingkod. Tama ba? Pero magandang mapag-isipan kung tayo ba ang nagiging sanhi ng kasayahan sa paglilingkod o tayo ang nagiging sanhi ng kalungkutan sa mga naglilingkod. Kasi kahala natin, di ba? Bakit gano'n? Naglilingkod lang naman tayo. Bakit makakarinig ka ng chismis? Makakarinig ka ng mga sabi-sabi? Makakarinig ka ng maraming mga sinasabi tungkol sa iyo. Di ba may mga ganun kayong kwento, na maglilingkod ka lang naman, pero biglang mayroon kang maririnig na mula din naman sa ibang tao, na, uy, alam mo ba, sinabi ni ganito, ay, nako talaga naman, at ito pa. Di ba, may mga ganyan tayong kwento. At ang problema ay yung attitude natin. Hindi kasi natin kayang kontrolin kung ano ang pwedeng sabihin ng ibang tao sa iyo, o pwedeng meron silang imbentuhing kwento tungkol sa iyo, pero yung attitude natin, yun yung kailangan nating masuri. Na ibinibigay sa atin din yung halimbawa, paano ba hinaharap ni Jesus ang mga taong ito na patuloy siyang sinusubok? Patuloy na hinihingan siya ng tanda. Mayroon ng mga naipakita sa Jesus, pero sadyang may mga taong hindi makontento sa kanyang kabutihan na mga ginagawa, sa kanyang pagtulong. Kasi nitong mga nakalipas na linggo, narinig nating may pinagaling siyang inaalihan ng demonyo dahil sa pakiusap nung ina. Meron siyang pinagaling na bingi at utal. Marami nang naipakita, pero may mga tao pa rin na sinusubok siya at hinahanapan siya ng kamalian, kaya't patuloy na sinasabing, magpakita ka sa amin ng tanda. Pero anong sagot ni Jesus? Nag-comment back ba siya sa mga post ng mga Pariseyong ito? Hindi. Anong ginawa ni Jesus? Buntong hininga. Di ba? Ang problema natin kasi, marami sa atin patola. Mabilis tayong matrigger. At kapag na-trigger, ayan, sasagot agad. Papatunayan din talaga na, kala mo ikaw ang magaling, papatunayan ko sa iyo ako ang magaling. Kaya tuloy nagpapagalingan. Kaya ganyan din nangyayari sa Senado natin, di ba? Pagalingan ang pagalingan. Patunayan mo, papatunayan naman ito. Hahanap ulit, papatunayan ulit. Kaya wala. Lalo na sa atin. Kaya hindi nagiging, kaya sabi ko nga minsan, ikaw ba ang sinusubok o ikaw ang pagsubok sa buhay ng ibang tao? O hindi natin napapansin. Kaya muli, sabi dito sa ating ebanghelyo, napabuntong hininga na lang si Jesus at nagtataka na lang siya. Kaya hindi niya pinagbigyan ang mga ito. Wala nang tandang ipapakita sa inyo at iniwan niya ang mga ito. Di ba?
Iwan mo, hindi mo kinakailangan patunayan ang iyong sarili, lalo na sa mga taong kahit kailan hindi maniniwala sa iyo. Sa kung anumang dahilan, sa kung anumang trigger din sa kanila, huwag mong patulan. Palasagot ka din, pala-comment ka rin. Kaya hindi nagiging mapayapa ang paglilingkod ng bawat isa. Ngayon, papasok na naman tayo sa Kwaresma. Marami na naman tayong gagawin. May mga istasyon ng krus tayo, may mga pagbibisita iglesia tayo. Baka mauwi yun sa, mas maganda ang istasyon ng krus namin. Mas maganda ang plano namin sa mahal. Ano to? Competition? Saan tayo pupulutin ito kung ganito ang magiging pag-uugali natin? Kung papatulan natin ito, mahuhulog lang tayo sa trap. Mahuhulog lang tayo sa demonyo na ayaw niya na tayo ay magpakumbaba. Hindi kabawasan sa atin kung hindi tayo kilalanin. Tandaan niyo yan. Hindi kabawasan dapat sa atin kung hindi man tayo tanggapin ng ibang tao. Kawalan nila kung hindi kanila tatanggapin. Pero hindi natin kinakailangan patunayan sa kanila na magaling tayo. Hindi natin kinakailangan patunayan na kayang-kaya natin anuman ang sabihin nila. Kundi magpakumbaba pa rin tayo at mag-focus lang tayo sa kung ano ang higit at mabuti na dapat nating gawin. Amen? Umaling tayo sa Diyos Ama na sa panalangin para sa biyaya na makapagbagong buhay at matatag na maniwala sa panawagan ni Kristo sa pagbabalik loob. Ang ating pong itutugon, Diyos ng kaligtasan, maging bukas nawa kami sa iyo. Diyos ng kaligtasan, maging bukas nawa kami sa iyo. Ang mga pinuno ng simbahan, naway walang kapagurang maging tagapaghatid ng mensahe ng Diyos ng pagsisisi sa mga taong may tunay na pusong naghahanap sa Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng kaligtasan, maging bukas nawa kami sa iyo. Bilang mga makasalanan, naway mas malalim nating maunawaan ang pag-ibig at awa ng Diyos para sa lahat ng nagbabalik loob sa Kanya ng may kababaang loob at nagsisising puso. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng kaligtasan, maging bukas nawa kami sa iyo. Tayong lahat, naway magkaroon ng malalim at tunay na pananampalataya sa Diyos na hindi na ikakahon sa mga panlabas na anyo ng ating pananampalataya. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng kaligtasan, maging bukas nawa kami sa iyo. Ang mga may sakit, naway makaunawa sa walang patid na pag-ibig ng Diyos sa gitna ng kanilang mga dinaranas na pagsubok at paghihirap. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng kaligtasan, maging bukas nawa kami sa iyo. Ang mga namatay, naway makatagpo ng kapayapaan at kaligayahan sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng kaligtasan, maging bukas nawa kami sa iyo. Dalog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama din ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, espesyal na intensyon, agarang paggaling ng mga may sakit, at ang lahat ng mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami dalisayin at panibaguhin ang aming gaganaping paghahain. Kami naway itaguyod ng gagawin namin ito sa pagnanais naming sundin ang loob mo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag kahit na ito'y walang anumang maidaragdag sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri nami ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawin ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon na aming Papa at ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas.
kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo,
ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Magsilhod po ang lahat. Panalangin kay San Jose, abang tagapangalaga ng tagapagligtas, kabiyak na puso ng mahal na Birheng Maria. Sa iyo'y pinagkatiwala ng Diyos ang kaisa-isa niyang anak. Sa iyo nagtiwala si Maria. Sa piling mo, si Kristo'y naging tao. Maging ama ka rin sa amin, pinagpalang Jose, at gabayan mo kami sa landas ng buhay. Ihingi mo kami ng biyaya, awa at tapang, at ipagtanggol kami sa lahat ng masama. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang, ay gawin mong laging manabik na pagsaluhan ang kaloob mong ito sa aming ikabubuhay, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Muli po, paalala sa Ash Wednesday o Miyerkules ng Abo, para sa lahat na makikisa sa gawaing ito, na siyang hudyat ng pagpasok natin sa panahon ng Kwaresma. At sa panahon ng Kwaresma, inihingan tayo ng magsakripisyo, magsisi, magbalik loob, at ito'y bilang paghahanda para sa pagdiriwang ng Pasko ng muling pagkabuhay. So mayroon tayong mga sakripisyo na gagawin. Kaya sa Miyerkules, sa simula ng Kwaresma, meron tayong fasting and abstinence. So fasting, bawas tayo ng kain. So 1 full meal lang tayo dapat. Pwede kang mag-snack ng kaunti sa umaga, snack ng kaunti sa hapon. So applicable po yan para sa mga 18 years old hanggang 59 years old. Maliban na lang kung may sakit o merong medication. Naintindihan po ba? At syempre, yung abstinence naman ay para sa 14 years old pataas, bawal ang karne sa Miyerkules o Miyerkules ng Abo. Naintindihan po ba? So 14 years old and above. At ang panawagan din sa atin, i-challenge natin ang ating mga sarili, hindi lang sa pagkain, pwede rin tayong mag-fasting sa social media, sa gadget, sa bisyo, at kung ano pang mga nakakagawian nating gawin. So, pero syempre, yung fasting para sa pagkain, pero yun nga, panawagan sa atin ng simbahan na hamunin at i-challenge natin ang ating mga sarili sa mga bagay na kailangan nating bawasan. Nang sa ganon ay masanay tayo at madisiplina natin ang ating mga sarili. Naintindihan po? Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang gabi po.